Ito ang tunay na kwento ko. Ako si Ella, isang online ESL teacher na umuwi sa probinsya nang mawaglit ang buhay sa syudad. Ito ang nangyari nang may sumunod sa akin na may pulang mata. Na-terminate ako isang gabi. Hindi dramatiko sa paningin ng ibang tao. Isang email, isang tawag na pinal, at ang landlord na nagsabing kailangan kong umalis agad dahil may iba nang magrenta. Pero para sa akin, mundo ko ang nagkawatak-watak sa loob ng 2 oras. 50 taon ng pagsusumikap sa call center at pagtuturo online, nakatipon sa mga gabi ng overtime at maliliit na tip mula sa mga estudyante. Nawala na parang bula. Naibikta ko dahil may hindi nabayaran na renta na hindi ko sinasadya. At dahil sa lockdown, ang options ay nag-iba. Hindi man kita kwento lahat ng detalye. Hindi ito tungkol sa sistema. Ito tungkol sa gabing umalis ako sa apartment at may tumitingin. Nasa labas ako ng building na may dalang 2 maleta at isang maliit na backpack. Mapait ang hangin ng Disyembre, pero hindi malamig sa puso ko. Takbo na lang ang nagawa ko noon. Hindi ako umpo para magplano. Kinuha ko ang pinakamurang bus pauwi. Walang pasok na kausap. Walang naghihintay. Nang dumaan kami sa gilid ng isang bakanteng lote, malapit sa terminal, nahinto ako. May liwanag sa dilim. Nagulat ako dahil wala naman dapat taong naglalakad noong oras na iyon. Sa pagitan ng mga puno, may 2 mata na nagliliwanag. Maliit, parang pulang sinag. Naalala ko ang salita ng lola. Kapag may tumitig na pulang mata sa gabi, lumayo ka. Akala ko noon takot lang ng lola. Isang alamat ng baryo, pero hindi. Hindi iyon gawa ng imahinasyon ko lang. Tumingin ako ng diretsyo. Hindi ko maalala kung ilang segundo lang. Pero para sa akin, parang tumagal ng 1 taon. Nakatingin sa akin ang mga matang iyon. Hindi human. Naramdaman ko ang malamig na hangin, parang dumampi sa balat. Hindi sa katawang pisikal lang. Mayroong ibang lamig, parang lumalabas mula sa loob ng lupa. Hindi ako gumalaw. Maaaring mabasang napakabilis. Maaaring tumakbo ako sa susunod na sandali. Pero nanatili akong nakatayo. Ang mga palad ko ay dinudugo ng takot sa loob, hindi sa labas. Nang nag-iba ang landas ng bus, nawala ang mga mata. Ngunit hindi nawala ang pakiramdam na may tumitingin sa akin. Pag-uwi ko sa amin, sinalubong ako ni Lola Marites na may yakap at may luha sa kanyang mata. "Ella, anak ko," sabi niya, at hinayaan kong umiyak sa kamay niya. May init pa rin siya, buhay ang yakap. Ang kanyang bahay, maliit, may kalderong-kaldero sa gilid at mga damit na nakasabit sa pader, ang nagbigay ng konting katahimikan sa gitna ng gulo ko. Sa loob ng ilang araw, nagsettle ako. Nag-ayos kami ng mga gamit, naglinis ng kwarto na dating gamit ng pinsan, tinanggal ang mga lumang kumot at bintana. Bumalik ako sa pagtuturo online mula sa mesa malapit sa bintana. Minsan may sinasabi ang mga estudyante ko na parang pagod ang boses ko, pero hindi nila alam kung ano ang lumulutang sa dibdib ko. Kulang na kita, takot at pangambang baka bumalik ang lahat ng nangyari. Naghanap ako ng bahagyang trabaho sa barangay, tumulong sa tindahan ni Aling Nena, maglinis ng mga palanggana, magbantay habang nagbukas siya ng karinderya. Naging simple ang buhay. Umaga ng panalangin, tanghalian na may tubig na may konting asin, gabi ng usapan sa pagitan ko at ni Lola sa hapagkainan. "Mag-ipon ka muna anak," paulit-ulit niyang sabi. Kita-kita rin ang tulay sa buhay. Hindi ko masabi kung paano, pero iniisip ko lagi ang pulang mata. Unang linggo pa lang may maliliit na kakaiba. Muni-muni lang, mga maliliit na aninong dumadaan, tunog ng sanga na parang may dumampi, mabangong amoy na hindi ko matukoy. Minsan tuwing gabi, parang may humahagulgol sa labas. Parang aso, pero hindi aso. "Tingnan mo, Ella," sabi ni Jeremy, ang kapitbahay at kaibigan ko mula pagkabata. "May bagyo sa Hilaga. May mga nagsasabing nakakita ng ilaw sa bundok." Si Jeremy na sumama rin sa pag-uwi ko mula siyudad ang nagdala ng kaba at praktikal na tulong. Bumili ng maliit na solar lamp, nag-ayos ng kuryente, nagdala ng mga pagkaing mabilis lutuin. "Baka lang totoo ang mga sabi-sabi dito," sabi niya minsan habang umiinom kami ng malamig na tubig. "May mga pamilya na nawawala dito kasi ng ilang araw, tapos magbabalik na iba na." Tumawa ako nun, pilit. "Naku, hindi ako naniniwala sa ganyang bagay, Jen," sabi ko habang pinipilit magkunwaring malakas.
Pero alam ko sa sarili ko na hindi ako naniniwala dahil takot. May bagay sa loob na hindi ko matalo. Isang gabi nung alauna ng madaling araw, gising ako dahil may kumakatok sa pintuan. Malakas, parang may humahagis. Tumayo ako na hindi mo nang sinasabi. Ella, bukas mo naman, bulong ni Lola mula sa kama. Ngulit hindi natigil ang pagkakatok. Bumulong ako. Sino? Walang sagot. Tinungo ko ang bintana at tumingin palabas. May 2 anino sa gilid ng bakod. Huminto naman sila at tumingin sa bahay. Sa sandaling yun may nakita akong kilusan, parang may lumipad o nagdaan. Hindi ko maipaliwanag. Kinabukasan, pinag-usapan namin sa barangay. Inilagay namin ng asin at bawang sa mga bintana, sabi ni Mang Alfred, ang kapitbahay namin na may amoy ng tabako at mabait na ngiti. Ronda tayo mamaya. Isa lang ang sinabi ni Kapitan, magtipon ng lahat pagpasok ng dilim. Hindi ko maintindihan kung gaanong seryoso. Napamahal ang mga kwento sa amin ng mga lumang nagsabi sa amin sa palengke. Mga albularyo na may mga orasyon, mga bagong tanim na hindi lalago kung may aswang sa paligid. Hindi ako nagsalita sa umpisa. Gusto kong maniwala na maliliit na pangyayari lang ang mga iyon. Dumaan ang ilang linggo, naging routine ang pagbabantay ng barangay. May sariling takdang oras na dapat nakabukas ang ilaw sa kalsada. May mga tao na dumadaan at nagbabantay. Nagdala pa ang kapitan ng malalaking sulo minsan, pero hindi nangusap tungkol sa ritual o kung ano ang kanilang ginagawa ng detalyado. Ang usapan at kung ano ang nakikita ko sa 2 mata ng gabi ay hindi namin pinag-usapan sa malalalim. Parang natatakot kaming biglang magkaroon ng katotohanang hindi namin kayang tanggapin. Simula noon, lumitaw si Michael. Hindi ko agad napansin. Siya ay batang tagapag-alaga ng mga Torres, si Mang Alan ang kabilang guardian. Si Mang Alan ay isang matandang lalaki. Mahinahon, sadyang taimik. Madalas ko siyang makita na nag-aayos sa harap ng bahay niya, naglilinis ng kalsada o kumakaway sa mga bata. Ang anak, kahit hindi niya anak sa dugo, ay palaging nakasama. Si Michael, maliit, tahimik, medyo mailap sa mga taong hindi kilala ay may kakaibang tingin. Hindi ko agad nagawang i-assess. Sa umpisa, inisip kong normal lang siya. Batang mainyain, baka estranghero sa amin mula siyudad. Kinuha ko siya bilang estudyante ko online. Ang pamilya niya, ang Torres, nagbayad ng mabuti para sa tutoring. Kailangan namin ng extra income at ako naman ay masayaring magsawa sa ilang oras ng pagtuturo. Ang trabaho, basic English lesson sa pamamagitan ng tablet, pagbasa, pagbaybay. Hindi ko inaasahan na maging parte sila ng buhay ko ng ganoon kaagad. Agad akong nagban sa bata. Malambot ang boses, mabilis matuto. Ngulit may maliliit na palatandaan na hindi normal ang mga sandaling iyon. Minsan siyang titig sa labas ng window lang tumigil ang hangin. Minsan nagpapahid siya ng dumi sa dila niya at nagmumura ng mga salitang hindi ko maintindihan. Minsan sumisipat siya sa kanyang mga kamay na tila ba mainip. Nagpapanggap akong hindi napapansin. Palaging nakikita ko ang isa pang bagay, amoy. Hindi malinaw, hindi puro, pero may isang amoy na pumupuno sa paligid kapag kasama siya. Hindi amoy ng katawan, hindi amoy ng pagkain, parang hangin na may halong lupa at lumang dugo, ngunit hindi ko sasabihing durog ang salita. Nag-aalala ako sa amoy. Ipinapaalala nito sa akin ang gabing nakita ko ang pulang mata. Hindi ko sinabing ganyan kay Jeremy sa una. Ayokong gumawa ng drama, ayokong gumawa ng kasalanan kung malirang ang pakiramdam ko. Ang mga senyales ay lumalaki ng mabagal. Isang gabi habang nag-aaral si Michael ng reading comprehension, napansin ko na may kumupas na mga gulugod sa kanyang shirt. Tila may pumupungaw naman siya. Hindi ko agad sinabi. Tama na muna tayo for today, sabi ko at tinapos ang session. Nagbigay ako ng assignment at nagpaalam. Maya-maya pa'y napatingin ako sa camera at nakita ko siya na hindi na sumasagot. Kumuntento ako sa liwanag ng screen na kumikislap lang. May isang sandali na nakatingin siya sa kanya at ngumiti, ngiti na hindi tugma sa edad niya. Dumating ang araw na hindi ko na maitago ang pag-aalala. Maya-maya may mga oras na nagigising ako sa madilim ng gabi at napapakinggan ng mga tunog mula sa kalsada, mga hakbang ng tao na hindi tao ang dating. May isang pangyayaring hindi ko malilimutan. Isang gabi, habang si Lola ay natutulog, may lumutang na tunog. Parang may kumukunot sa bubong. Tumayo ako at naglakad palapit sa bintana. Doon, sa liwanag ng buwan, nakita ko si Michael sa kalsada. Naglalakad na parang naglalaro. Hawak isang piraso ng tela na may puti at may bahagyang mantsa. Nang tumingin kami sa kanya, tumikil siya at ang mga mata niya ay tumingin sa akin.
Hindi pala mga ordinaryong mata ang nasa likod ng kanyang pagkabata. May kakaibang intensity. Hindi kaagad nag-utos ang kapitbahay na mag-aksyon. Sa halip, nag-usap kami ng tahimik. Baka nagkakasakit lang, sabi ni Aling Nena. Baka nuts lang. May mga taong tumatawa at nagsasabing paranoia lang ang lahat. Pero may mga matatanda na tumango at nag-iisip sa seryosong tono. Nakikinig ako sa mga usapan at nag-iingat. Hindi ako nagpapakilala sa malawakang paninibugo. Ngulit may nangyari na gumising ang lahat. Isang umaga, habang nag-aayos ako ng tindahan ni Aling Nena, may lumapit sa akin si Mang Alan. Malapit kami noon. Mabuti siya sa mga bata at may maligayang ngiti na palaging nakalagay. Ella, sabi niya, bakit pinag-uusapan nila na taga-sino ka? Malalim ang pinagdaanan mo. Tinanong ko siya nang hindi ko inaasahan. Kayo ba? May nakita ba kayong kakaiba nung mga gabing iyon? Pumikit ako at naghit-hit ng hangin. Wala naman, sabi ko. Siguro gimik ng barangay lang. Ngulit nakita ko sa mata ni Mang Alan na may alam siya. Mag-ingat ka, sabi niya ng dahan-dahan. Dito, maraming lumang bagay na hindi mo maiintindihan. Nagtaka ako, bakit tila may alam siya? Bakit parang tahimik siya tungkol sa isang bagay na malaki? Wala akong sagot noon. Hindi ko siya pinagdudahan. Hindi ako ganun kadaling maghusga. Pero may loob na nagsabi na dapat ako'y maging mapagbantay. Dumating ang araw na hindi ko na maialis ang pagkabalisa. Isang bata ang naglabas ng bali-balitang usapan sa school. May nawawalang alagang manok at may isang aso na nagbabalik na wala na ang buntot. Mula sa simpleng usapan sa karinderya, biglang nagiging seryoso ang tindig ng mga kapitbahay. Baka aswang, bulong ng isa, baka may gumagala. Alam kong may mga katawa-tawang kwento sa baryo, ngunit nararamdam kong tumitibay ang hanin. Ang takot ay nagiging konkretong bagay sa aming kalye. Noong gabi, nagkaroon ng rondang barangay. Ito ang unang pagkakataon na humarap ako sa mga kapwa ko na may hawak na sulo at may mga matang nagliliwanag sa dilim. Nakita ko ang mga kamay na nanginginig at bibig na nagdadalawang isip. Nakita ko ang mga batang umiiyak, hawak ng mga magulang. Nakita ko rin ang mga nakatatandang nakaupo sa harap ng simbahan. Nagdadasal na ang mga salita nilang lumalabas ay pawang pinagtakpi ng katandaan at takot. Araw-araw, lumalala ang pagkabalisa. Hindi ako makatulog ng maayos. Sinasabing maraming tao ang nagbabantay sa bahay namin. Hindi ko na gusto. Lumipas ang ilang linggo at ang mga pangyari ay sumulpot at nag-ambag sa isang mas malalim na usapin. May pinagsususpitsahan ng iba at ang iba naman ay nagtatangkang maghanap ng mga simpleng paliwanag. Ako, sa aking bahagi, nag-iingat at nagmamasid. May isang gabi na naalala ko ng malinaw. Naglalakad kaming pabalik ni Jeremy mula sa tindahan. Mababang ilaw lang ang kalye at ang hanging malamig ay nagmula sa bundok. Kailan mo ba huling nakita ang pulang mata? Tanong niya na parang hindi seryoso, ngunit may timpla ng pag-aalala. Nung nagbasa ko pa uwi, may nakita ako. Hindi niya sinabayan ng panunukso. Ella, baka dapat mong sabihin sa kapitan ang nakita mo. Hindi ko kayang parang maalala, sagot ko. May naiisip ako na hindi biro. Bumalik kami sa bahay, ngunit bago kami nakaabot, may tumunog sa bintana ng kusina. Hindi malakas, ngunit sapat para magpaigkas sa dugo. Tiningnan namin ni Jeremy ang labas at doon, nakatayo si Michael sa kalsada, nakatingin sa bahay namin. Walang mga palakad, walang laro sa kamay. Malamlam ang tingin. Hindi siya kimilos kahit kalahati ng segundo. Parang pinaglalamnan kami. Nang nakita niya na napansin na siya, nungiti siya ng napakasimpleng paraan at naglaho sa dilim. Hindi ako makatulog buong magdamag. Hindi ko kaya. Ang aking mga mata ay sarado ngunit nakikita pa rin sa dilim ang pulang sinag ng mga matang nakita ko noon sa bus. Agad akong tumayo at naglakad palabas. Hinanap ko ang bakod, hinanap ko ang bakuran ng kapitbahay. Ang hangin ay malamig at may kakaibang tahimik, wala nang kahit anong bakas. Ngunit sa ilalim ng isang malaking paso ng halaman, may maliit na pirasong tela, puti, may kaunting mantsa ng kulay na hindi ko kayang tukuyin. Kinuha ko ito,
nilalabhan sa loob at labas ng kusina. Iniisip ko kung bakit may ganoon. Iniisip ko kung bakit parang sinasabing hindi ako karapat-dapat tumigil sa pagtingin. Humiga ako. Hindi ko maipaliwanag ang kaba. Hiniling ko sa sarili kong kalma, ngulit alam kong ang mga bagay na ito ay hindi basta mawawala. Nagising ako kinabukasan na parang may bagong pagod, ibang klase ng pagod, hindi lang pisikal kundi at emosyonal. Naratay ako sa dugo ng pag-aalangan. Dapat ba akong maging mas matapang at magtanong kay Mang Alan ng prangka? Dapat ba akong lumayo at maghanap ng trabaho sa ibang bayan? O sasabihin ko na lang sa kapitan at hihintayin na lang ang mangyayari? Habang nagkakagulo sa sarili ko, may dumating na tawag mula sa barangay. May natuklasan daw sa likod ng bahay ni Mang Alan. Hindi ko maintindihan agad ang ibig sabihin nila. Pumunta kami. Marami ang nagtipon. Dito nagsimula ang muling pag-ikot ng kwento. Hindi na ito simpleng usapang aswang sa tabi ng apoy. Hindi na biro ang mga palatandaan. Bago ako nagmadali papunta doon, tumingin ako kay Lola. Nakatingin siya sa akin na may lungkot at parang alam niya ang lalim ng pasya ko. Mag-ingat ka, anak, sabi niya. Kung ano man ang makita mo, alalahanin mo na hindi lahat ng napagnirahan ay magnanakaw ng kaluluwa. Hinawakan niya ang kamay ko at ngumiti. Ang mga kamay ng lola ko, kulubot at mainit, ay naging sandigan ko. Hindi ko man alam ang susunod, alam kong hindi ako mag-isa. Gabi iyon, hindi ako nakatulog muli. Humihinga lang ako ng dahan-dahan at paulit-ulit na binabalik ang anumang maliit na detalye na maaaring magbigay kahulugan. Ang murang ilaw ng lampara sa kusina ay nagbigay ng mga anino sa dingding. Sa bawat anino, sa bawat haplos ng hangin, napapaisip ako. Sino ba talaga ang nagtatago sa likod ng mga ngiti? At higit sa lahat, baka nga naman ako ang susunod na tinitingnan. Kung nakikinig ka at kung ang kwentong ito ay pumukaw ng interes mo, kung mahilig ka sa tunay na mga kwento ng aswang at mga kwento ng baryo, mag-subscribe ka muna. Marami pa akong sasabihin at kailangan kong malaman kung may kasama ako sa paglakbay na ito. Pagkatapos kong magpatuloy na kumalma, sinubukan kong gumawa ng listahan ng mga pangalan sa isip ko. Sino-sino ba ang pwedeng may alam? Sino ang takot at bakit? Si Mang Alan, si Michael, ang mga Torres, ang kapitan, ang albularyo. Bawat isa ay may sarili nilang lihim. Ngulit hindi ako nagmadali. Sa isang malalim na paghinga, napagpasyaan kong hindi ako titigil hanggang hindi ako nakikita ang buo ng larawan. Hindi para maghusga, kundi para malaman ng katotohanan at para protektahan ng mga taong minamahal ko. Lalo na si Lola. Kinabukasan, nagising ako na parang may panibagong direksyon. Tinawagan ko si Jeremy at sinabi kong sasama siya sa akin sa pagdala sa bahay ni Mang Alan, hindi para siraan, kundi para tanungin ng maigi. Hindi namin sinabing kailangang maging marahas. Nagpasya lang kaming dahan-dahan na mag-usisa, magtanong, mag-obserba at humanap ng katibayan. Dapat malaman namin kung ano ang totoo. Naglakad kami papunta sa kinaroroonan ni Mang Alan. Sa daan may mga nakatingin at may mga umiiling. Hindi na iyon hindi ko inaasahan. Nang makarating kami, nakita ko sa labas ng pinto ni Mang Alan ang ilang maliliit na bakas, tulad ng mga marka ng sapatos at ang pinakamatandang bakas ng pag-ikot ng aso. May kahinahunan ng paglakad ko papasok. Ang puso ko'y parang lumulundak, ngunit may malamlam na determinasyon. Kung kailangan kong magbunyag ng katotohanan, sisimulan ko ito rito. Pumasok kami sa loob at agad na naramdaman ko ang kakaibang simoy. Hindi ako makapagsalita. Si Jeremy ang unang nagmula sa loob. Ella, sabi niya ng mababang boses, huwag kang gumalaw. May baston si Mang Alan sa sulok at ang dingding ay puno ng maliliit na kuko at karatula. Hindi ko maintindihan ang ilan sa mga nakasabit, ngunit naririnig ko sa loob ng ulo ko ang isang maliit na tunog, parang isang ugong, parang may natitiklop na kaluluwa. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko inaasahan na maririnig ko ang ganun. Ngunit hindi ko na kinaya ang pagtigil. Tumango si Jeremy at may mga mata siyang nagtanong. Hindi ko kailangang sabihin. Nagpa siya akong umakyat ng hagdang papunta sa kanilang maliit na kwarto. Sa dulo ng maliliit na espasyo, may isang pinto na hindi ko nakita noon. Maliit, tatak ng paghuhugas ng panahon.
Ito ang pinto na alam nating hindi dapat binubuksan ng basta. Ngunit ako, na may bigat ng lahat ng nangyari, dahan-dahan itong nilapitan. Napaupo ako sandali sa harap ng pinto at hinagod ang ulo ko. Kung anuman ang nasa likod nito, bulong ko sa sarili, panagot ko na. Hinawakan ko ang hawakan ng maliit na pinto, ng marahan. Parang may tanong sa loob ng dibdib ko na hindi ko kayang sagutin. Ang liwanag mula sa labas ng bahay ni Mang Alan ay manipis lang, mga ilaw mula sa mga sulo na nakaipon sa di kalayuan at mga headlamp ng ilang tumutulong na pulis at kapitbahay. Naglakbay ang malamig sa aking mga daliri. Nang dahan-dahang umusog ang pinto at bumukas, ang unang bagay na tumama sa akin ay ang amoy. Hindi ko mapangalanan sa tamang salita. Isang halo ng lupa na matagal nang walang ulan, ng lumang tela at isang bahagyang metalikong bakas na nagpapaalala ng kung anumang nakakahiya ang nangyari sa loob ng bahay. Hindi ako umalis sa lugar, tila ba ako ay nakatali sa iisang peon ng oras. Sa loob, ang ilaw ay napakahiwaga. Maliit, humahalo sa anino. May mga kahon na nakapila, mga lumang damit na nakatiklop na hindi tugma ang hugis. May tambak din ng mga pottery at mga lumang gamot na parang pinag-iwan ng panahon. Ngunit sa isang sulok, may isang mababang mesa na nakaayos na parang altar at sa ibabaw nito may mga piraso ng tela na tinipid ang ilaw. Hindi ko kayang tumingin ng diretso sa gilid kung saan may mga bagay na hindi dapat nakikita sa liwanag ng araw. Tumigil ako ng hininga. Naglakad si Jeremy papalapit, hawak ang cellphone nitong nakailaw. Ang kanyang mga mata ay malalim, nanginginig. Ella, bulong niya, tingnan mo to. Hindi niya ako pinipilit. Dahan-dahan lang niya itinuro ang isang maliit na supot. Bumulong ako at lumapit. May natataning latak ng isang bagay na hindi ko matatanggap na kilalanin. Hindi ko ipinakita ang pagkahapo sa mukha ko. Pinilit kong manatiling kalmado. May tumunog na ugong sa utak ko at biglang bumalik ang lahat ng maliit na detalye. Ang pulang mata sa bas, ang malamig na hangin na dumampi sa mukha ko, ang pirasong tela na naiwan sa ilalim ng paso. Ang mga detalye ay bumubuo ng larawan na ayoko sanang makita. Hindi ko kinakailangan ng mga salita ng iba. Alam kong nagkakapaloob sa paligid ang pag-aalala na iyon. Lumipas ang ilang sandali at ang kapitan at ang ilang pang barangay officials ay nagdesisyon. Hindi ako sinuportahan sa unahan, inako nila ang aksyon. Ngunit ang mga tingin, pagmamakaawa at pag-aalangan ay bumalik sa akin. Sino ang gagawa nito? Bakit may ganitong mga bagay sa bahay ni Mang Alan? Bakit hindi niya sinabi? Ang tanong na gustong sagutin ng lahat ay, sino ang may gawa? Sino ang may gumagawa ng mga bagay na ito? Inilabas ng isa sa mga pulis ang basahan mula sa supot at itinabi sa loob ng bag. Hindi ko pinakinggan ang mga teknikalidad. Sapat na sa akin ang makitang nagbago ang mukha ni Mang Alan. May taglay itong pait at bigat ng isang taong nadapa, ngunit pilit na bumangon. Dumalaw ako sa kanyang tabi nang hindi inaasahan. Mang Alan, bulong ko. Anong nangyari dito? Hindi ako naghahanap ng pagsisi. Naghahanap lang ako ng paliwanag para sa mga mata ng bata na palaging nakaipit sa pagkabahala. Tumango siya at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kalungkutan. Ella, isip niya, may mga bagay na hindi natin kontrolado agad. May mga lumang sugat sa angka namin. Nilapat niya ang palad sa aking balikat, pilit na nagtatangka ng kalmado. Panahon pa ng mga magulang ko, may mga kwento. Hindi ibig sabihin na ako ang may gawa. Hindi ako ganon. Hindi iyon sapat para sa iba. Ang ilang kapitbahay ay nagsimula ng mag-usap ng malakas. Ang mga haka-haka ay lumawak. May mga bulong na parang kagat ng lamok. Baka may iba pang kalaban. Baka may sumasakop sa isip niya. Ang boses ng kapitan na dati ay may awtoridad at tiwala, ngayon may halong pag-aalinlangan. Hindi natin pwedeng husgahan agad. May proseso tayo. Ngunit sa loob ko, nagngingit-ngit ang tanong, paano kung totoo ang nararamdaman ko? Paano kung ang mga maliliit na bagay na nakikita ko ay pahiwatig lang ng mas malaki? Nang marinig ko iyon, puso ko ay parang sinaksak ng panibagong takot. Ang batang ako mismo ang nagtuturo, ang lumalabas sa akin na palagi kong ipinagtatanggol ay biglang naging sentro ng mga bulong-bulungan. Hindi ako handang paniwalaan agad,
Kaya nagpa siya kung mag-imbestiga ng partikular. Hindi ako detective, wala akong training, pero may isang bagay akong dalang directness. Alam ko ang bata dahil ako ang naglaan ng oras sa kanya. Gusto kong malaman kung totoo ang akusasyon, hindi para pagawin siya, kundi upang malaman kung may paraan pang makatulong. Ang pagkakaiba ng motibo ang taning dahilan kung bakit nagpatuloy ako. Sinimulan kong magtanong, dahan-dahan at maingat. Pinuntahan ko ang mga kapitbahay, tinanong ang mga magulang at pinanood si Michael kapag naglalaro sa labas. Sa bawat pag-obserba, nararamdaman kong may malalim na sugat sa kanya, hindi ganun lang pisikal. May mga araw na parang bala siyang makita sa akin, may mga sandali na siya ay napapagalaw ng balang malay, at may mga tingin na parang nakikita niya ang isang bagay na lampas sa aming pag-unawa. Isang hapon, may nakita akong hindi ko inaasahan. Naglalakad ako sa gilid ng sementeryo, higit sa 100 metro mula sa bahay ni Mang Alan, at narinig ko ang isang pag-iyak na hindi pangkaraniwan. Naramdaman ko sa unahan na parang may lumuluha na hindi tao, ngulit may tao ang pinapagalitan ng lungkot. May nakita akong maliit na linya sa lupa, parang mga yapak ng isang tao na nagmamadali. Sumunod ako hanggang sa isang kakahuyan, at doon nakatayo si Michael. Naglalapis ang dibdib at hawak ang isang maliit na bagay na hindi ko agad nakita. Lumapit siya nang hindi ako inalinsunod. Nang mapansin niya ako, itinabi niya ang bagay sa ilalim ng damo. "Michael," tawag ko ng mahinahon. "Anong hawak mo dyan?" Hindi siya agad sumagot. Tumingin lamang siya sa akin na parang may tinanong na mas malalim kaysa sa isang tutor at estudyante ang pwedeng sagutin. "Ella," ang sabi niya at napakaliit ng tono. Mabilis akong kumonekta sa kanya. May isang malalim na pangungulila sa tinig at sa sandaling iyon napansin ko ang kanyang mga daliri na may mga marka. Hindi ko sinigurado kung ano ang ibig sabihin ng mga marka na iyon. Mga gasgas ba, mga sugat o marka ng ibang uri ng pangyayari. Hindi ko hinayaang lumalim ang panibagong tanong. Kinuha ko ang kanyang kamay ng marahan. "Ano yan?" tanong ko muli. Hindi na niya tinanggi. Tinuro niya ang isang maliit na piraso ng tela na sandaling napunasan. Hindi siya nagsalita ng may laman, ngunit may pahiwatig na nagpatigil sa akin. Isang pahiwatig na ang pinagsasabi ng mga tao ay may kabuluhan. Inulat ko ang nakita ko kay Jeremy. Hindi ko sinabing lahat. Hindi ako gustong maging dahilan ng pananakot, pero may nag-aalab sa loob ko na humihiling ng aksyon. Nagdesisyon ng kapitan at ang albularyo na gumawa ng isang plano, hindi para pahirapan ng bata, ngunit para maalalayan ang sitwasyon. Hindi ko sasabihin kung anong eksaktong ginawa nila, hindi dahil lihim, kundi dahil delikado at hindi ko na dapat ituro ang paraan. Sapat na malaman na may ritual na ginawa, may mga sulo at dasal, at may planong bait kung saan tutugon kami sa isang sitwasyon na maaaring magresulta sa pag-amin o pag-uusap. Sinundan ako ni Jeremy habang papunta kami sa punto ng taktika. "Ella," bulong niya, "wag mong gawin ito kung hindi ka handa." Alam niya ang bigat ng desisyon ko. "Wag mo rin ilagay ang sarili mo sa panganib dahil lang sa guilt." Sumagot ako ng diretso. Hindi ito tungkol sa guilt lang. Kung may paraan pang mailigtas ang isang bata o maiwasan ng sinuman na masaktan, dapat ko itong subukan. Ang planong iyon ay hindi simpleng panggagaya ng pelikula. Ito ay gawa ng takot at pag-asa sa isang maliit na baryo kung saan limitado ang mapagkukunan. Ang mga matatanda, kasamang albularyo, ay naniyatag ng mga salitang ipapasok ko sa bibig. Mga salita na hindi ko binibilang bilang mga lihim na sandata, kundi bilang pahayag ng pag-aalalay, mga salita ng pang-akit at pag-asa. May mga sulo at may mga ilaw. May alon ng hangin na parang kayo. May mga tao na nakaayos bilang mga tagamasid, hindi bilang mga hukom, kundi bilang mga saksi. Si Michael ay naparating sa lugar sa gabi. Hawak ang tablet gaya ng dati, dala ang kanyang simple at tahimik makilos. Hindi ko mapigilang makita ang linyang iyon sa kanyang muka, parang mga kutis ng isang batang pinipilit tumanda ng mas mabilis sa isang mundong hindi niya perpekto ang pag-uunawa. Nang makalapit siya, nagulat siya sa dami ng ilaw. Napailing siya at tila may kaba na sumilay sa kanyang mga mata. Lumapit ako at tinawag ang pangalan niya ng malambing. "Michael," sabi ko, "nag-aaral pa ba tayo ng reading?" Siya ay tumango at umupo sa saranay, mag-isa sa liwanag. Sa paligid namin, nakatingin ang barangay. May mga kamay na nagdadasal.
May mga bulong na naglalaman ng paglaon, gumapang sa akin ng tila pagtigil ng oras. Alam kong may responsibilidad akong hawak. Kung may makitang pagkakataon para di masaktan ng sinuman, gagamitin ko. Lumipas ang unang minuto ng katahimikan. Wala pa rin kakaibang nangyayari. Si Michael ay tahimik. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa ilaw ng sulo. May mga takot na umaangat sa akin at parang siya ang susunod na kwentong pambata sa gabi. Ngulit sa isang iglap, may lumitawang isang pagbabago na hindi ko napigilan. Ang mga mata niya ay kumabog at nagningas. Hindi nakatawang linti ang pagkabata, kundi mata na tila may kakaibang pagtuon, parang isa kang hinahanap na hindi mo alam na hinahanap. Hindi ko masabi kung anong pumukaw sa kanya. Ang tanging alam ko ay iyon ay hindi isang normal na pangitain. Isang malakas na sigaw ang naglahad ng kaguluhan. Hindi ko mamalayan kung sino ang unang umatras. Alam ko na ang pagtanggap sa aral na iyon ay mabilis. Ang katahimikan ay nagbago sa sigaw at pagtakbo. Si Michael ay kumilos ng hindi inaasahan. Nagkaroon ng lakas na tila lumampas sa isang batang kadahilanan. Hindi ko gagamit ng salitang supernatural na parang katunayan. Mas tama kung ilalarawan ko siyang may kakaibang bilis at tibay na hindi tugma sa kanyang tangkad. May mga kamay na sumikap humuli sa kanya. May mga taga-baryo na lumayo. May tunog ng metal at sapatos na humuhugot ng alikabok. Tahimik ako, ngunit ang katawan ko ay tumalilis sa bawat galaw. Nakita ko ang isang sandali na si Michael ay parang pinipigil. May sugatan sa braso, may luhang tumulo sa galak. May isang tao, ang kapitan, na tumalima at tila maningning sa kanyang pag-ibig sa bayan. Sumigaw, "Huwag, huwag kayong mag-backlash." Ngulit sa gitna ng pagbabago ng sitwasyon, may pangyayaring hindi namin inaasahan. Si Michael, kahit nasugatan, ay tumalikod at tumakbo. Ang takbo niya ay iba. Ang bawat hakbang ay nag-iiwan ng bakas matarang ang hangin mismo ang kanyang sinasalubong. Tumawag ako sa kanya nang hindi ko alam kung bakit. "Michael, hintay!" Hindi siya tumikil. Nagmadali siyang nagtawid ng bakuran at pumilis ng isang makitid na daan papunta sa gubat. Hindi ako sinunod. Ang katahimikan ay napuno ng ingay ng mga bula at sabog. May isang sandali na parang tumayo ang mundo. Alam ko na may nasusunod na sugat sa kanya. May dugo sa braso niya na kumakaltas sa liwanag, pero hindi ko rin mawari kung gaano kalala iyon. Nakita ko lang siya na dahan-dahang humahataw sa lilim ng mga puno at nawawala. Maya-maya, may isang malakas na sigaw mula sa kabilang gilid ng gubat. Parang hinaing. Hindi na kami humabol. Hindi namin alam kung saan siya tumakbo. Nagkalat ang mga tao. May ilan na sumunod ngunit pinangungunahan ng pagkabigla. Ang barangay na nagtipon ng may pagtitiwala ay nauwi sa isang pinaghalo ng takot, pagkaito at pagdadalamhati. Ang sumunod na sandali ay parang isang lundak pabalik sa nakalipas. May mga kumalat na impormasyon. Nakita ng isang bata si Michael papalayo sa direksyon ng ilog. May mga bakas ng dubo sa dahon. Isang maliit na eko ng pag-iyak ni Lola ang sumulot sa aking ulo at biglang bumagsak ang buong pag-asa. Nang tumakbo kami sa puntong iyon, nakita namin ang bakas ng sapatos na lumalayo sa isang piraso ng batuhan. Ang laman ng puso ko ay parang tinusok. Nanatili akong nakaupo sa ilalim ng isang puno, pinipigilan ng mga luha. Hindi ko maintindihan. Gaano ba karami ang dapat ipatawad ng isang komunidad? Paano mo haharapin ang sangkot na bata? Isang batang maaring pinahintuluhan ng isang sumpa o isang kalokohan o isang balisang sakit o pag-abuso. Hindi ko alam. Ang mga pulang marka sa kamao ko ay lumalaki at may pag-ikot sa loob na nagpapahayag ng pagod na hindi natutunaw. Nag-ikot ang mga araw na iyon sa Ngunit hindi rin namin kaya ang walang katapusang pag-aalangan. Ang lumang kwento na sinasabi ng albularyo ay naging mahimalang katotohanan. May isang pamilyang nag-iwan ng bakas ng luma, may marka ng dugo, at may isang anak na laging nawawala. Isang umaga, may mga kumalat na balita. May natagpo ang mga bakas ng isang maliit na establishmento na hindi malayo. Mga bakas na kahawig ng mga kakatwang bagay. Hindi ako makapanindig ng buhok sa ulo ko. Hindi namin alam kung ano ang dapat asahan. May panahong napagpasyahan ng ilang matatanda na sabihin na kailangan ng lumikas ang ilan para maiwasan ang pinagkaguluhan. Hindi ako tumanggi. Ang bigat ng lola sa dibdib ko ang nagpasya. Dapat kaming umalis. Bago kami tuluyang maghanda para umalis, may dumating na tawag mula sa ospital.
Ang pangalan ni Lola Marites ay binalita ng tahimik. Ilan sa amin ay nag-iyak sa harap ng telepono. Hindi ako nakapaniwala sa tunog ng mga tao na dumating upang magpaalam. Inabot ako ng kawalan. Hindi ko alam ang detalye, ngunit ang isa ay malinaw. Hindi siya bumalik. Ang lola ko na tumanggap sa akin ng mga bisig at nagbigay ng tahanan ay hindi na aming kasama. Dumating ang kulimlim ng pagkalungkot na bumuho sa kwento at nagdulot ng bagong sukat ng pagkabigla. Naglakad kami pabalik sa bahay ng lola, dala ang mga naleta at ang maliit na kahon ng mga memorya. Nanatili kami sandali, ngunit ang baryo ay parang isang lugar na may maraming sugat. Hindi namin talaga naayos ang pagpanaw ng lola sa paraang karaniwan. Ito ay napuno ng mga tanong at paghahanap. Si Jeremy ang naging sandigan ko, hindi bilang tagapayo lang, kundi bilang isang taong nagbigay ng kalinga. Ella, sabi niya ng halos bulong, umalis na tayo para makapag-heal. Ngunit ang loob ko ay hindi basta-basta magagalaw. May bigat na nakabaon doon. Hindi ko alam kung magkakaroon pa ng closure. Inilagay namin ang aming mga gamit sa isang maliit na truck at nagpaalam sa ilang kaanak. Ang kapitan at ilang taga-baryo ay nagpasabi sa amin na mag-iingat at huwag pagmalas mababa ang pagtanggap. Hindi naman sinasadya nilang sabihan kami ng posibleng kahihinaan. Ngulit may katotohanang hindi namin may aalis. Ang lugar ay nagbago. Ang dating tahimik na baryo ay naging isang lugar na may mga anino sa dami ng ilaw. Sa pag-alis namin, tumingin ako sa likod ng bintana ng truck. Nakita ko ang daan na aming tinahak, ang bahay ni Mang Alan at ang mga tao na nakatingin. Hindi ko maiwasang isipin kung paano nag-iba ang isang ordinaryong mundo dahil sa isang maliit na mata na kumikislap. Ang anak ng Torres, ang batang tinuruan ko ng reading, ay umalis na parang isang misteryo ng aming buhay. Paglipas ng ilang linggo, sinusubukan kong magpatuloy. Bumalik ako sa pagtuturo online. Ang aking tablet ay naging maliit na pinto pabalik sa isang mundo kung saan ang mga boses ay hindi naglalaman ng takot. Ngunit kahit gaano akong katagal sa harap ng screen, may mga sandaling lumiliyab ang memorya. Ang pagtingin ni Michael, ang pinto ng maliit na kwarto ni Mang Alan, ang amoy na nag-iiwan ng bakas. Hindi ako makapaniwala na ang mga pangyayari ay magtatapos na lamang. May mga rekado ng trauma na naglalakbay at nananatili sa akin. Nagkaroon ng mga pagkakataon na may dumating na tawag mula sa kapitan. Balitang si Michael ay nakita sa ibang bayan, malayo sa amin. May mga ulat na may isang bata na tila naglalakad ng mag-isa. May iba namang nagsasabing may nakita silang isang batang may kakaibang tingin sa gilid ng kalsada. Hindi namin sigurado ang kredibilidad ng mga ulat. Ang pulisya ay nag-follow up ngunit hindi nagbigay ng definitive closure. Ang opisyal na tala ay nagtatapos sa isang hindi kumpletong tala. Si Michael, wala pang sapat na ebidensya. Ang mga taong nag-aalala ay naiwan sa kanilang sariling mundo. Hindi ako tumigil sa pagkontak sa mga grupo na nag-aasikaso ng mga nawawalang bata at sa ilang NGO na may psychosocial assistance. Kulang kami, ngulit susubukan ko. Sa loob ng bahay, gabi-gabi, may mga panaginip na pumapasok. Mga mata na nag-iilaw, ang amoy ng lupa, ang maliit na piraso ng tela sa palad ko. Ang mga panaginip ay parang paulit-ulit na pagsaway ng isang alaala na hindi mo kayang iwan. Nag-usap kami ni Jeremy ng maraming gabi. Ella, sabi niya, hindi mo dapat pipigilan ang sarili mo sa pag-iyak. Hindi mo nakuha lahat ng kasagutan, pero ginawa mo ang tama. Hindi ka hari ng hatol. Ginawa mo lang ang takbo ng puso mo. Maraming araw na ganito ang mga salita niya, mga simpleng paalala na may halong kumpasyon. Ang totoo, hindi ko alam kung kailangan kong mamalaya ng paghatid. Ang pag-aalangan at guilt ay naghintay sa akin. Habang tumatagal, natututunan kong huminga ng mas malalim. Ngunit hindi nawawala ang tanong, ano ba talaga ang nangyari kay Michael? Minsan may dumating na ulat, may nakita raw silang batang nakaambag sa isang simbahan sa kabilang bayan, nanginginig at tila may basang sapin sa braso. May mga tao ring nagsasabing may narinig silang kakaibang awit sa gabi. Nang kumalat ang mga balita, may papeles na isinulat na panawagan. Kung sino man ang may alam, ipagbigay alam. Ngunit wala ring sigurado. Ang koneksyon ng Orya sa totoo ay mananatiling malabong investigasyon.
Nagkaroon ng sandali na muli akong bumalik sa lugar, hindi upang manghusga, ngunit para maghanap ng mga sagot. Nakipag-usap ako sa ilang mga taong malalapit sa pangyayari. May ilang umamin na nagkamali sila sa unang paghusga, na humingi ng tawad sa taong pinagsisihan. May ilan namang nanindigan sa takot nila at naniniwala pa rin na may masamang nangyari. Ako, bilog ng salamin, nakatawang lamang. Tinanggap ko na hindi lahat ng sagot ay ibibigay sa akin. Ang isang maliit na baryo ay patuloy sa paghinga at kami ay naglakbay sa ibang daan. Ngunit may isang bagay na hindi ko malilimutan. Ang sandaling nakita ko ang mga mata ni Michael nang tumigil siya sa ilaw. May isang anumang nasa loob niya na hindi ko kayang ipaliwanag. Ngunit alam kong may epekto ito sa amin. Hindi ko iniisip na siya ang walang pakundangan na nilalang na dapat labanan ng lahat. Para sa akin, siya ay bata. Napapaloob sa isang komplikadong kwento ng pamilya, katauhan, at posibleng sakit o trauma. Ang narrative na yang aswang na ipinataw sa kanya ng baryo ay isang paraan ng pag-unawa, ngunit hindi ito solusyon. Lumipas ang mga buwan at pilit kong binuo ang aking sarili. Nag-graduate ako ng maliit na personal project. Nagsimula akong magbigay ng libreng lessons sa mga batang nasa maliliit na barangay ng paligid. Hindi bilang paghuhugas ng konsensya, kundi bilang bahagi ng aking pagharap sa trauma. Ang pagtuturo ay nagbigay ng bagong anyo ng kabuhayan at pag-asa. Binigyan ako nito ng pagkakataon na makita ang mga ngiti at ang mga mata ng mga bata na hindi nakulong sa alamat. Nang gabing iyon, habang nag-aaral kami online, may isang estudyante na nagtanong, "Ma'am, may mga aswang ba talaga?" Tumuon ako at pinili kong sagutin ng tapat. May mga kwento tayo para sa pag-iingat. May mga tao rin na nangangailangan ng tulong. Ang pinakamahalaga ay maging maingat at mapagmahal. Hindi ko sinasabi iyon para itaboy ang takot. Sinabi ko iyon para ipaalala sa mga nakikinig na ang mundo ay puno ng mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan. Ang taning magagawa natin ay magtulungan, mag-ingat at huwag agad maghusga. Ang buhay ko ay hindi bumalik sa dati. Ang pagkawala ni Lola at ang pag-alis ni Michael sa aming buhay ay nag-iwan ng marka. Mulit may ilang araw na ang liwanag ay bumalik ng bahagya. Ang mga tawag mula sa mga estudyante, ang mga tawa ni Jeremy kapag nagluluto kami ng sinangag na may itlog, ang maliit na aklata na binuksan ko sa isang sako ng lumang libro. Ang mga ito ay hindi nakakaalis ng sakit. Mulit unti-unti akong natutong humarap sa araw-araw. Minsan, nakikita ko ang mga balita tungkol sa ibang kaso, mga nawawalang bata, mga kwento ng bayan na puno ng takot. Napapaisip ako, ilang beses pa kaya magkakatagpo ang ganitong uri ng kwento? Ang sagot ay hindi malinaw. Ngunit aking naunawaan na ang pinakamahalagang bagay ay ang pagkakakalinga sa mga bata, ang paglaan ng sapat na serbisyong medikal at psychosocial, at ang pag-iwas sa mabilisang hatol na nagwawasak ng buhay ng iba. Sa pagtatapos ng lahat ng nangyari sa akin, may napagtanto akong malalim. Ang pag-alam sa lihim ng isang yang aswang ay hindi lamang tungkol sa pagtutukoy sa isang likas na nilalang o hindi. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa mga kahihinaan ng ating komunidad, kung paano tayo magmadali sa hatol, kung paano natin pinipilit ang mga kwento ng takot na maging tamantayan ng katotohanan, at kung paano natin nakakalimutang mag-alalay sa mga pinakamahina. Natuklasan ko ang lihim ni Michael, hindi sa isang paraan ng pag-iiwan, kundi bilang simbolo ng isang bata na naipit sa pagitan ng alamat at ng katotohanan. Ang pamamaalam namin sa baryo ay hindi simpleng tipanan. Iniwan namin ang mga bagay na hindi natapos at may mga tanong pa rin sa hangin. Pero may mga aral na nag-uusbong. Huwag nating kalimutang magtanong at huwag nating kalimutang umabot ng kamay sa mga naghihirap. Hindi natin kailangan magbigay ng hatol agad, kundi maghanap ng tulong at kung posible, maghanap ng paraan upang protektahan ang mga bata at mga pamilya. Kung may karanasan ka rin katulad ng sa akin, kahit maliit lang, kahit isang damdamin lamang, ibahagi mo sa comment. Hinihikayat ko kayo na mag-subscribe at mag-like kung napatunayan mong naantig ka ng aking kwento. Hindi ito katapusan ng lumaalamat. Ito ay paalala na sa likod ng bawat bata na may kakaibang tingin, may kwento na dapat pakinggan. Maraming salamat sa pagdinig.